Isang tawag sa madaling araw. Ang anak kong buntis, duguan sa kamay ng asawang akala ko'y kuta niya. Papa, tulong! Habang si Donna Aurora ay nakangisi sa harap ng aking paghihirap, itinapon nila kami na parang basura matapos kaming tapakan ng dangal. Ngunit hindi nila alam, ang isang ama ay mas mapanganib kaysa sa anumang batas. Sino ang tunay na luluhod sa huli? Magsisimula na ang paniningil. Tanggapin mo ang perang ito at lumayas ka na, Ramon. Huwag mong isiping may puwang pa ang isang pulis-pulubing katulad mo sa pamamahay na ito. Ang tinig ni Donna Aurora Salcedo ay tila talim ng labahan na humihiwa sa malamig na hangin ng madaling araw. Sa loob ng marangyang sala ng mansyon, nakatayo si Ramon Vergara, basa ng ulan at nanginginig ang mga kamay, habang nakatitig sa 100,000 pisong nakakalat sa paanan niya. Sa gilid ng malaking hagdan ng gawa sa nara, nakita niya ang kanyang anak na si Elisa. Nakaluhod ito sa malamig na marmol, habang ang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan na 8 buwan nang namimintog. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang labi ay dumudugo. Sa tabi ni Elisa, nakakalat ang mga piraso ng basong porselana at ang pagkaing kanina lamang ay pinagpuyatan nitong iluto para sa asawang si Dario. Sa kabila ng hirap sa paghinga dahil sa laki ng kanyang tiyan, sinikap ni Elisa na ipaghanda ang pamilya Salcedo ng isang espesyal na hapunan sa pag-asang mababawasan ang puot ng kanyang biyenan. Ngunit ang tanging kapalit ng kanyang pagmamahal ay ang marahas na pagtulak ni Dario na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Papa, tulong! Ang mahinang daing ni Elisa na halos hindi na lumabas sa kanyang namamagang lalamunan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng liwanag, ngayon ay tila 2 balon ng walang hanggang pighati. Tumingin si Ramon kay Dario, na nakatayo sa likod ng kanyang ina na may mapang-aping na ngisi sa mga labi. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng lalaking pinagkatiwalaan ni Ramon ng buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Sa halip, kinuha pa ni Dario ang isang baso ng alak at dahan-dahang itinigis ito sa sahig, malapit sa mukha ni Elisa. Ang utang na loob mo sa amin ay mas malaki pa sa halaga ng buhay mo, Ramon. Pagpapatuloy ni Donna Aurora, habang itinuturo ang mga nakakalat na pera. Kinuha namin ang anak mo mula sa hirap, binihisan at pinatira sa palasyo. At ngayon, magagawa mo kaming paratangan ng pananakit? Umalis ka na, bago ko patawagan ang mga kakilala ko sa itaas para mabulok ka sa kulungan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig lamang ay ang bawat patak ng tubig mula sa basang jacket ni Ramon na bumabagsak sa makintab na sahig. Tila huminto ang tibok ng puso ni Elisa nang makita niyang dahan-dahang yumuko ang kanyang ama. Isa-isang pinulot ni Ramon ang mga perang papel na nakakalat. Ang bawat pagyuko niya ay tila pagpako sa kanyang sariling dangal. Namumutla ang kanyang mga kuko sa higpit ng pagkakahawak sa pera. Hindi siya tumitingin kay Elisa. Hindi niya tinitingnan ang nanunubig na mga mata ng kanyang anak na nagsusumamo ng kaligtasan. Pa, bakit? Papa, huwag. Ang boses ni Eliza ay naging isang hikbi na nakapanlulumo. Hindi niya maisip na ang kanyang ama, ang lalaking itinuring niyang kuta at bayani, ay luluhod sa harap ng perang itinapon bilang basura. Nang mapulot ang huling 100 piso, tumayo ng tuwid si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang emosyon, tila isang rebultong bato na nawalan na ng kaluluwa. Isinilid niya ang pera sa kanyang bulsa at tumingin ng sandali kay Donna Aurora. Salamat sa kabayaran, ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay tuyot, walang bakas ng galit, at mas nakatatakot kaysa sa anumang sigaw. Mabilis na tumalikod si Ramon patungo sa malaking pintuan. Sa bawat hakbang niya palayo, tila tinatapak-tapakan niya ang bawat alaala
ng pagmamahal nila ng kanyang anak. Hindi siya lumingon kahit pa narinig niya ang paghagulgol ni Eliza na tila isang hayop na sinusugatan sa gitna ng gubat. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay nag-iiwan ng bakas ng putik, isang maduming marka sa gitna ng labis na karangyaan ng mga Salcedo. Paglabas niya ng mansyon, ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng nagngangalit na langit, ang tanging naiwan sa isipan ni Ramon ay ang imahe ng kanyang anak na sugatan at nag-iisa sa kuta ng mga lobo. Kailan nga ba naging mas mahalaga ang pera kaysa sa dugo? O baka naman, may mga sugat na kailangang palalimin muna bago ito tuluyang maghilom? Habang sumasakay sa kanyang lumang sasakyan, hinawakan ni Ramon ang manibela nang napakahigpit hanggang sa dumanak ang kaunting dugo mula sa kanyang mga palad. Sa loob ng madilim na kotseng iyon, sa gitna ng ingay ng ulan, ay isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang saan kayang tiisin ng isang ama ang makita ang kanyang anak na winawasak, bago niya tuluyang ipakita sa mundo kung ano ang tunay na bagsik ng isang taong wala nang natitirang dangal, kundi ang kanyang paghihiganti? Ang mga ilaw ng mansyon ay dahan-dahang naglaho sa kanyang rear-view mirror, ngunit ang hagulgol ni Eliza ay nanatiling nakatusok sa kanyang puso, tila isang karayom na hindi na kailanman mabubunot. Ang bawat piraso ng perang lukot na nasa loob ng bulsa ni Ramon ay tila mga buhay na bara ng bakal na dahan-dahang pumapaso sa kanyang balat. Hindi iyon pera para sa kanya. Iyon ay ang dumi, ang dura, at ang bawat sampal na tinanggap ng kanyang anak na si Eliza na ngayon ay ginawa niyang puhunan para sa isang digmaang siya lang ang nakakaalam. Sa isang madilim at maliit na paupahang silid na tanging isang lumang bentilador lang ang nagpapaikot ng mainit na hangin, inilatag ni Ramon ang mga perang papel sa ibabaw ng isang kupas na mesa. Ang silid na ito ay matatagpuan sa tapat lamang ng mataas na pader ng mansyon ng mga Salcedo, sapat na malapit para marinig ang bawat busina ng kanilang mga mamahaling sasakyan at sapat na malayo para hindi siya mapansin. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang lumang bag ang isang kwadro. Ito ang larawan ng kanyang asawang, si Rosa. Sa litrato, si Rosa ay nakangiti. Suot ang kanyang paboritong bestidong bulaklakin habang kalong ang maliit pang si Eliza. Tila naramdaman ni Ramon ang hapdi sa kanyang dibdib nang haplusin niya ang mukha ng asawa sa salamin ng kwadro. Rosa, patawarin mo ako? Ang bulong ni Ramon, ang kanyang tinig, ay gumaralgal sa gitna ng katahimikan ng gabi. Patawarin mo ako kung nakita mo ang pagluhod ko sa harap nila kanina. Alam kong hindi mo matatanggap na hinayaan ko ang anak nating masaktan. Pero Rosa, kailangan kong maging anino. Kailangan kong maging masama sa paningin niya para maging ligtas siya sa huli. Kinuha ni Ramon ang isang binili niyang kagamitan mula sa perang kanyang pinulot sa sahig ng mansyon, isang high-end na surveillance camera at mga kagamitan sa pakikinig. Ang bawat sentimong itinapon ni Donna Aurora ay gagamitin niya para gibain ang bawat pader ng kasinungalingan ng mga Salcedo. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sa kabila ng pagod at basang suot, sinimulan niyang ayusin ang mga lente ng kamera. Itinatapat ito sa bintana ng silid ni Eliza sa kabilang bahay. Habang hinihintay ang paglabas ng imahe sa kanyang maliit na monitor, muling nagbalik sa kanyang isipan ang bawat hiyaw ni Eliza. Ang bawat papa, tulong, ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang pagtitiis ay isang uri ng kamatayan para sa isang ama. Ngunit para kay Ramon, ito ang tanging paraan para mabigyan ng tunay na hustisya ang kanyang anak. Sa loob ng maraming taon bilang imbestigador, alam niya ang isang bagay. Ang mga Salcedo ay hindi basta-bastang kalaban.
Sila ay parang mga anay na nasa loob ng isang matibay na haligi. Kailangan mong pumasok sa loob para malaman kung gaano na sila kabulok. Lumipas ang mga oras. Ang kadiliman ng madaling araw ay tila lalong bumigat. Nakaupo lang si Ramon sa isang matigas na silya. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap sa screen ng monitor. Nakita niya ang bintana ng silid ni Elisa. Patay ang ilaw. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang thermal camera, nakikita niya ang isang figura na nakahiga. Hindi gumagalaw. Tila isang bangkay na wala ng buhay. Alam niyang hindi natutulog si Elisa. Alam niyang umiiyak ito sa dilim. Iniisip na tinalikuran na siya ng tanging taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya. Tiis lang, anak. Ang muling bulong ni Ramon, habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Hayaan mong isipin nilang talo na tayo. Hayaan mong isipin nilang nabili na nila ang kaluluwa ng iyong ama. Dahil sa sandaling lumabas ang katotohanan, hinding-hindi na sila makakatayo pa. Eksaktong 2:00 ng madaling araw nang makarinig si Ramon ng banayad na tunog ng makina ng sasakyan mula sa ibaba. Hindi ito ang karaniwang tunog ng pag-uwi. Ito ay maingat. Tila ayaw gumising ng kahit na sino sa paligid. Agad na itinuon ni Ramon ang lens ng kanyang camera sa gate ng mansyon. Nakita niya ang itim na SUV ni Dario Salcedo na dahan-dahang lumalabas sa garahe. Ngunit hindi si Dario ang nagmamaneho. Ang lalaki ay nasa passenger seat at sa tabi niya ay isang babaeng hindi pamilyar kay Ramon. Ang babae ay nakasuot ng mamahaling damit at nakita ni Ramon sa monitor ang pagdampi ng kamay ni Dario sa pisngi nito. Isang haplos na puno ng pagnanasa at pagtataksil. Nanigas ang buong katawan ni Ramon. Ang galit na kanina pa niya sinusubukang ikulong ay tila isang bulkang muling nag-aalboroto. Habang ang kanyang anak ay nagdurusa sa itaas, sugatan at buntis, ang asawa nito ay masayang lumalabas kasama ang ibang babae sa gitna ng gabi. Sundan ng tingin ni Ramon ang sasakyan hanggang sa maglaho ito sa kanto. Sino ang babaeng iyon? At bakit tila may dalang mga itim na bag ang driver na isinakay sa compartment bago sila umalis? Kinuha ni Ramon ang kanyang lumang notebook at sinimulang isulat ang oras at ang plate number ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat titik na kanyang isinusulat ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pamilyang umasak sa kanyang anak. Sa gitna ng katahimikan ng paupahang silid, isang maliit na pulang ilaw mula sa surveillance monitor ang kumikislap-kislap, tila isang mata na nagmamasid sa kailaliman ng isang madilim na lihim. Hindi alam ng mga Salcedo na ang taong itinuring nilang pulubi at huthutan ng pera ay siya palang magiging arkitekto ng kanilang sariling pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamasid, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa loob ng bakuran ng mga Salcedo, malapit sa kuta ng mga aso. Hindi ito si Dario at lalong hindi si Donna Aurora. Ang anino ay tumigil sa tapat ng bintana ni Elisa at tila may itinali sa isang mahabang tali na nakalaylay mula sa itaas. Sino ang taong ito na naglalakas loob na kumilos sa loob ng mansyon sa ganitong oras? At ano ang kaugnayan nito sa kaligtasan ng kanyang anak? Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa noo ni Eliza ay tila isang mabigat na pasanin na humahalo sa malamig na tubig sa loob ng kanyang timba. Sa gitna ng malawak at marangyang sala ng mga Salcedo, nakaluhod ang babaeng 8 buwan ng nagdadalang tao. Ang kanyang malaking tiyan ay sumasayad na sa malamig na marmol sa tuwing kailangan niyang umabot ng malayo para kuskusin ang mga sulok ng sahig. Ang bawat pag-unat ng kanyang katawan ay nagdudulot ng matatalas na kurot sa kanyang ibabang bahagi ng likod na tila may mga karayom na unti-unting ibinabaon sa kanyang mga buto. Wala siyang marinig sa loob ng mansyon kundi ang sarili niyang mabigat na paghinga at ang banayad na paghagod ng basahan sa makintab na sahig. Sa paligid niya, ang mga gintong palamuti
at mga kristal na chandelier ay tila mga matang nanunuya sa kanyang kalagayan. Ang mansyong ito, na dati ay itinuring niyang pangarap, ngayon ay naging isang gintong hawla na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Diyan sa bandang yan, Elisa, huwag mong iwanan ang dumi sa mga singit ng marmol. Nakakahiya sa mga bisitang darating mamaya. Ang tinig ni Donna Aurora ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang matandang babae sa itaas ng hagdanan. Suot ang kanyang mamahaling robe na gawa sa seda habang may hawak na tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa habang pinagmamasdan ang nahihirapang manugang. "Mama, sumasakit na po ang puson ko." Ang mahinang tugon ni Eliza habang pilit na tumatayo para magpahinga. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod at ang kanyang mga paa ay namimintog na sa manas. "Maari po bang maupo muna ako? Kahit sandali lang?" Bumaba si Donna Aurora sa hagdanan nang may marahang mga hakbang na hindi man lang gumagawa ng ingay sa sahig. Tumigil siya sa harap ni Eliza at tiningnan ng babae mula ulo hanggang paa. Sa isang mabilis na galaw, ibinuhos niya ang natitirang mainit na tsaa sa sahig na katatapos lang linisin ni Eliza. "Maupo? Eliza, huwag kang mag-inarte. Ang paglilinis ay isang ehersisyo para sa mga taong katulad mong galing sa hirap. Baka nakakalimutan mo, ang pagtira mo rito ay isang malaking pabor na ibinigay namin sa iyo. Ang aming apelyido, ang pagkain mo, pati ang hanging nilalanghap mo sa loob ng bahay na ito ay utang na loob mo sa amin." Ang bawat salita ng matanda ay tila isang latay na tumatama sa puso ni Eliza. "Ang tatay mong pulis patula ay kinuha na ang pambayad sa iyo. Tinanggap niya ang pera at tinalikuran ka ng walang pag-aalinlangan. Kaya huwag kang magmalinis dahil sa pamilyang ito, isa ka lang kasangkapan para sa tagapagmana na dinadala mo." Napayuko si Eliza. Ang bawat salita tungkol sa kanyang ama ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Mas masakit pa kaysa sa pisikal na pagod ang isiping ang tanging taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay ipinagpalit siya sa 100,000 piso. Ang imahe ng kanyang ama na pinupulot ang pera sa sahig ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan na nagdudulot ng isang uri ng pait na mas matindi pa sa anumang dusa. "Linisin mo yan. Ngayon din." Ang huling utos ni Donna Aurora bago ito tumalikod at iniwan siyang muli sa gitna ng sala. Ibinalik ni Eliza ang kanyang sarili sa pagkakayuko. Ang mainit na tsaa na humalo sa tubig sa sahig ay tila simbolo ng kanyang sariling mga luha na hindi na niya mapigilang pumatak. Sa bawat kuskos ng basahan, ramdam niya ang paggalaw ng sanggol sa loob ng kanyang tiyan, tila nakikiramay sa bawat hikbi na kanyang pinipigil. Lumipas ang maghapon na walang ibang kinain si Eliza, kundi ang tira-tirang tinapay mula sa umaga. Nang sumapit ang gabi, isang katulong na may maamong muka ang dahan-dahang pumasok sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Bitbit nito ang isang tray na may lamang mangkok ng kanin at isang pirasong tuyo. Ang pagkain na sadyang iniutos ni Donna Aurora para sa kanya. "Pasensya na po, Ma'am Eliza. Ito lang po ang ipinapabigay ni Senyora." Ang bulong ng katulong bago mabilis na lumabas ng silid, tila takot na makitang nakikipag-usap sa kanya. Tinitigan ni Eliza ang tuyong kanin. Ang kanyang sikmura ay kumakalam sa gutom. Ngunit ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa sakit. Dahan-dahan niyang kinuha ang mangkok, ngunit napansin niyang may isang maliit na bagay na nakasingit sa ilalim ng tray. Isang piraso ng papel. Mabilis niyang kinuha ang papel at binuksan ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang lampara. Ang mga kamay niya ay nanginginig nang makilala ang sulat kamay na nakasulat doon. Isang sulat na hindi galing sa kung sinong estranghero, kundi mula sa isang taong kilala ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao.
Huwag kang susuko, anak. Ang bawat luha mo ay binibilang ko. Malapit na tayong magkita. Ang bawat titik ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na kwarto. Napatakip ng bibig si Elisa upang hindi ko mawala ang isang malakas na hagulgol. Hindi siya tinalikuran ng kanyang ama. Ang bawat pasakit na dinaranas niya ay may kasama palang nagmamasid mula sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang panandaliang pag-asa, narinig ni Elisa ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na papalapit sa kanyang pintuan. Hindi iyon ang marahang hakbang ng katulong. Iyon ay ang pamilyar at nakatatakot na yabag ni Dario. Agad na itinago ni Elisa ang papel sa loob ng kanyang damit. Ngunit huli na ang lahat para itago ang bakas ng mga luha sa kanyang mga mata nang bumukas ang pinto ng marahas. Sino ang kausap mo, Elisa? At ano ang itinatago mo sa dibdib mo? Ang tanong ni Dario. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya habang dahan-dahang lumalapit sa kama ng kanyang asawa. Ang bawat lihim ay parang sugat na pinipilit itago sa ilalim ng mamahaling tela. Gaano man ito kintab sa labas, unti-unti itong bumubulok sa loob. Sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa ningning ng mansyon, naroon si Ramon sa loob ng isang madilim at maingay na pantalan. Suot niya ang isang kupas na uniforme ng driver ng truck, isang maruming sombrero na halos tumatakip na sa kanyang mga mata, at isang lumang face mask. Sa paningin ng marami, isa lamang siyang matandang manggagawa na pagod sa buhay, ngunit sa likod ng kanyang mga naniningkit na mata ay ang talas ng isang batikang imbestigador na naghahanap ng butas sa pader ng kaaway. Ang bawat hininga ni Ramon ay humahalo sa amoy ng diesel at alat ng dagat. Nakatayo siya sa gilid ng isang malaking warehouse na may nakapinturang logo ng Salcedo Group of Companies. Dito dumadaan ang sinasabing mga gamot at medical supplies na itinitinda ng pamilya ni Dario sa buong bansa. Ngunit para kay Ramon, may kung anong mali sa bigat ng mga kahon na inilalabas mula sa mga container. Dalian niyo, kailangang maialis ang mga yan bago mag-alas 5 ng madaling araw. Ayaw ni Senyora na may makakita nito sa labas. Ang sigaw ng isang kapatas ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Napansin ni Ramon ang isang grupo ng mga lalaki na may mga baril na nakasukbit sa kanilang biwang. Isang bagay na hindi mo makikita sa isang lehitimong negosyo ng mga gamot. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang bukas na container, bit-bit ang isang clipboard na kunwari ay may tinitingnan siyang listahan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag. Nang walang nakatingin, mabilis niyang kinuha ang kanyang maliit na digital camera at kumuha ng mga larawan ng mga kahon. Nakita niya ang mga label, donated medicines. Ngunit nang bahagyang bumukas ang isa sa mga ito, dahil sa pagkakamali ng isang trabahador, hindi mga bote ng gamot ang bumulaga sa kanya, kundi mga mamahaling gadget at mga pakete ng hindi kilalang puting pulbos na nakatago sa ilalim ng mga manipis na layer ng cotton. Isang matinding puot ang gumuhit sa mukha ni Ramon. Ito ang negosyo ng pamilyang humahamak sa kanyang anak. Ang karangalan at pangalang ipinagmamalaki ni Donna Aurora ay binuo pala sa ibabaw ng krimen at panlilinlang. Ang perang itinapon nito sa kanyang paanan ay perang galing sa iligal na gawain, perang may bahid ng dugo at luha ng ibang tao. Ang galing mong magbalat kayo, Aurora. Ang bulong ni Ramon sa kanyang sarili, habang ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Ipinagmamalaki niyo ang inyong yaman, pero mas marumi pa kayo sa basurang nasa labas ng mansyon niyo. Habang sinusubukan ni Ramon na kumuha pa ng mas malinaw na anggulo ng mga dokumentong nakadikit sa pinto ng bodega, isang malamig na sensasyon ang gumapang sa kanyang likuran. Ang ingay ng mga forklift at tawanan ng mga lalaki ay tila biglang naglaho, at ang tanging narinig niya ay ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos na papalapit sa kanyang likuran. Ngayon lang kita nakita rito, ah? Saan kang kumpanya galing? Ang boses ay mababa, puno ng pagdududa at pamilyar.
Dahan-dahang lumingon si Ramon, pilit na hindi nagpapakita ng takot. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking naka-uniforme ng headguard. Ang pangalan sa kanyang badge ay Sergeant Mendoza. Nanigas ang buong katawan ni Ramon. Si Mendoza ay isang dating kasamahan niya sa presinto, isang pulis na tinanggal sa serbisyo dahil sa korupsyon 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang taong alam na alam ang bawat galaw ni Ramon Vergara bilang isang investigador. Tinitigan ni Mendoza ang mga mata ni Ramon na nakatago sa ilalim ng sombrero. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang tali na unti-unti nang napuputol. Dahan-dahang itininaas ni Mendoza ang kanyang kamay at hinawakan ang dulo ng sombrero ni Ramon. Yung mga mata na yan, hindi ko makakalimutan ang tingin na yan, ang nakangising sabi ni Mendoza, habang dahan-dahang itinataas ang takip sa mukha ni Ramon. Ramon? Ikaw nga ba yan? Lumang kaibigan? Anong ginagawa ng isang dakilang investigador sa gitna ng maruming bodega ng mga Salcedo? Ang bawat hibla ng katawan ni Ramon ay handa na para sa isang labanan. Alam niyang sa sandaling makumpirma ni Mendoza ang kanyang pagkakakilanlan, hinding-hindi na siya makakalabas ng buhay sa pantalan na ito. At kung mamamatay siya rito, sino na ang magliligtas kay Eliza mula sa impyernong kinalalagyan nito? Habang ang sombrero ay dahan-dahang naiangat, isang matalim na liwanag mula sa isang paparating na truck ang tumama sa kanilang direksyon. Pansamantalang nabulag si Mendoza. Sa pagkakataong yon, isang mabilis na desisyon ang kailangang gawin ni Ramon, ang tumakas o ang tapusin ang laban na ito bago pa man magsimula ang tunay na gulo. Mabilis ang tibok ng puso ni Eliza habang nakatitig sa papalapit na si Dario. Bago pa man mahawakan ng asawa ang kanyang braso, nagawa niyang isingit ang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng kanyang unan, palit ng isang lumang larawan ng kanyang ultrasound na matagal na niyang iniingatan. Nang hablutin ni Dario ang kanyang kamay, ang larawan ng kanilang hindi pa isinisilang na anak ang bumulaga sa lalaki. Tiningnan ito ni Dario nang may pandidiri bago ito itinapon sa sahig. Akala ko, kung anong basura na naman ang itinatago mo. Mag-ayos ka nga, Eliza. Mukha kang timawar yan sa sulok, ang sabi ni Dario bago lumabas ng silid ng walang pakundangan. 1 linggo matapos ang gabi na yon, mas matinding dusa ang naghihintay kay Eliza. Ang buong mansyon ay napuno ng halimuyak ng mamahaling pabango. Isang amoy na agad nagdulot ng pagkahilo sa kanyang sensitibong pangamoy dahil sa pagbubuntis. Pagbaba niya sa malawak na sala, nakita niya si Donna Aurora na masayang nakikipag-usap sa isang magandang babae na nakasuot ng eleganteng pulang bestida, si Valerie. Siya ang anak ng isang mayamang kasosyo ng mga Salcedo sa negosyo at ang babaeng matagal nang gustong ipalit ni Donna Aurora para kay Eliza. Oh, nandyan na pala ang asawa mo, Dario. Ang nakangising sabi ni Donna Aurora nang pumasok si Dario sa sala at agad na tumabi kay Valerie na tila ba sila ang mag-asawa. Tumingin si Dario kay Eliza na may malamig na mata. Eliza, ipagtimpla mo kami ng tsa at siguraduhin mong tama ang timpla, hindi katulad ng mga walang lasang pagkain na madalas mong ihanda. Nanatiling nakatayo si Eliza sa gilid ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang malaking tiyan. Nararamdaman niya ang mararahas na sipa ng kanyang anak. Tila ba nagrereklamo rin ito sa kawalan ng respeto sa kanyang ina. Dario, hindi po mabuti ang pakiramdam ko ngayon. Baka pwedeng si Manang na lang ang magtimpla. Ang mahinang pakiusap ni Eliza. Aba, sumasagot ka na ngayon? Ang singal ni Donna Aurora habang nagtataas ng kilay. Valerie is our VIP guest. Ang pamilya niya ang nagligtas sa kumpanya natin nang dumanas ito ng krisis. At ikaw, na walang ibang dinalang ambag dito, kundi ang kahirapan mo, ay magrereklamo sa paggawa ng tsa? Kung hindi ka kikilos ng mabilis, baka gusto mong palayasin kita rito ngayon din. Tumingin si Valerie kay Eliza na may mapangaping ngiti. Babe, is she really your wife?
She looks like a maid. Ang dumi ng duster niya at tingnan mo nga ang mga paa niya. Napakalaki na dahil sa manas. Nakakahiya naman kung makikita siya ng mga kaibigan ko rito. Tumawa si Dario. Isang tunog na tila bumasag sa huling piraso ng pagmamahal na mayroon si Eliza para sa kanya. Huwag mo na lang siyang pansinin, Valerie. Sanay kasi yan sa hirap kaya ganyan ang hitsura. Sige na, Eliza. Gumalaw ka na riyan kung ayaw mong magalit ako. Bawat hakbang ni Eliza patungo sa kusina ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa bigat ng kanyang katawan at sa tindi ng emosyong kanyang pinipigil. Sa loob ng kusina, habang inihahanda ang mainit na tsaa, naalala niya ang sulat ng kanyang ama. Huwag kang susuko, anak. Ang bawat luha mo ay binibilang ko. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para hindi tuluyang gumuho. Nang maihanda ang tsaa, dahan-dahan niyang binuhat ang tray pabalik sa sala. Inilapag niya ito sa harap ni Valerie at Dario. "Here's your tea," ang malamig na sabi ni Eliza. Tiningnan ni Valerie ang tasa. Pagkatapos ay dahan-dahang itinulak ito palayo. "Ouch! Sobrang init naman nito. Gusto mo ba akong mapaso?" Dario, look at her. Parang sinasadya niya. Agad na tumayo si Dario at marahas na hinawakan ang balikat ni Eliza. "Ano ba ang problema mo, Eliza? Wala ka na ngang silbi rito. Simpleng tsaa lang hindi mo pa magawa ng maayos. Humingi ka ng tawad kay Valerie ngayon din." Tumingala si Eliza. Sa unang pagkakataon, hindi niya iniwas ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Dario nang may matinding tapang na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagiging isang ina. "Hindi ko kailangang humingi ng tawad sa kanya, Dario." Ang boses ni Eliza ay buo, matatag, at walang takot. "Ang pamamahay na ito ay para sa pamilya mo, oo. Pero asawa mo pa rin ako. At ang dalhin mo ang ibang babae sa harap ko habang nagdadalang tao ako sa anak mo. Kayo ang dapat humingi ng tawad sa akin. Kayo ang walang respeto." Nanlaki ang mga mata ni Donna Aurora sa gulat, habang si Valerie naman ay napaatras. Si Dario, na nasaktan ng kanyang yabang sa harap ng kanyang kasintahan, ay naging pula ang mukha sa matinding galit. "Anong sabi mo?" ang sigaw ni Dario. Itinaas ni Dario ang kanyang kanang kamay, handang ibagsak ang isang malakas na sampal sa mukha ni Eliza. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa mandapo ang palad ng lalaki sa kanyang pisngi, mabilis na itinaas ni Eliza ang kanyang kamay at mahigpit na sinunggihan ang pulso ni Dario sa hangin. Ang kanyang grip ay napakahigpit, dala ng lahat ng galit at sakit na kanyang tiniis sa loob ng maraming buwan. Tinitigan niya si Dario sa mga mata habang ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig ngunit hindi bumibitiw. Gamit ang nakasisilaw na liwanag ng truck na dumaan, mabilis na kumilos si Ramon. Bago pa man makabawi sa pagkasilaw si Mendoza, naglaho na si Ramon sa likod ng malalaking asul na container van, tinahak ang madidilim na eskinita ng pantalan hanggang sa makalabas siya ng ligtas sa highway. Kinabukasan, sa isang tago at maliit na karinderya sa tabi ng lumang riles ng tren, nakaupo si Ramon sa tapat ng isang mangkok ng mainit na lumi na hindi man lang niya hinawakan. Ang bawat daan ng tren ay nagdudulot ng banayad na pagyanig sa buong paligid. Ngunit si Ramon ay nanatiling nakatitig sa kawalan, naghihintay. Sir Ramon, ang boses ay galing kay Lito, isang aktibong sarhento ng pulisya, at isa sa ilang natitirang tapat na tauhan ni Ramon noong siya ay nasa serbisyo pa. Umupo si Lito sa tapat ni Ramon, suot ang sibilyang damit upang hindi makaakit ng pansin, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto sa bawat taong pumapasok sa kainan. "Salamat sa pagdating, Lito," ang mahinang sabi ni Ramon, habang bahagyang itinataas ang dulo ng kanyang sombrero. "Kahit kailan, sir, malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pero bakit po kayo nagpapakita uli? Balita ko po, ibinigay niyo na ang lahat ng oras niyo sa pag-aalaga kay Eliza." Ang tanong ni Lito, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Ramon. "Ang pamilya Salcedo, Lito. Hawak nila si Eliza.
At hindi lang nila siya sinasaktan. May mas malalim silang ginagawa sa loob ng mansyong yon na kailangan kong malaman. Bumaba ang boses ni Lito habang inilalapit ang kanyang silya sa mesa. Sir, mainit ang pamilyang yan ngayon. Matagal na po naming binabantayan ang Salcedo Group. Hindi lang ito basta legal na negosyo ng mga gamot. May mga report kaming natatanggap na ginagamit nila ang kanilang mga charity foundations para magpuslit ng mga kontrabando. Inilabas ni Lito ang isang manipis na folder mula sa kanyang jacket at dahan-dahang inilagay ito sa ilalim ng mesa upang hindi mapansin ng may-ari ng karinderya. Tingnan niyo po ito, sir. 5 taon na ang nakalilipas. May isang accountant silang nagngangalang Ruben Santos. Siya ang humahawak ng lahat ng libro ng pondo ng charity ng mga Salcedo. Naisipan niyang pumunta sa presinto para magsumbong tungkol sa bilyon-bilyong pisong pumapasok sa kanilang account mula sa ibang bansa na walang malinaw na pinagmulan. Anong nangyari sa kanya? Ang tanong ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Hindi siya nakaabot sa presinto, sir. Natagpuan ang kanyang sasakyan sa ilalim ng isang matarik na bangin sa Antipolo. Idineklarang aksidente ng mga hawak nilang opisyal. Pero bago mangyari ang aksidente, may nakasaksi na pilit siyang isinasakay sa isang itim na SUV sa tapat mismo ng kanyang bahay. At ang SUV na yon nakarehistro sa ilalim ng isa sa mga kumpanya ng mga Salcedo. Naramdaman ni Ramon ang lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pamilyang pilit na umaapi sa kanyang anak ay hindi lamang mga sakim sa salapi. Sila ay mga mamamatay tao na may kakayahang burahin ang sino mang hahadlang sa kanilang daan. At sa loob ng mansyong yon, ang kanyang buntis na anak ay nag-iisa, walang kalaban-laban, at baka maging susunod na biktima kung malalaman ng mga Salcedo ang tungkol sa kanyang investigasyon. Salamat dito, Lito. Itago mo ang kopya nito. Huwag mong alam kahit kanino na nagkita tayo. Ang huling bilin ni Ramon bago tumayo at isuot muli ang kanyang sombrero. Mag-iingat kayo, sir. Walang sinasanto ang mga yan. Kahit sino, kaya nilang ipatumba para lang maprotektahan ang pangalan nila. Ang pahabol na babala ni Lito. Naglakad palayo si Ramon sa tabi ng riles ng tren. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang lumalaganap sa kalsada at ang mga lumang streetlights ay nagbibigay lamang ng malamlam na liwanag sa basang semento. Habang naglalakad, ang kanyang isip ay abala sa pagbuo ng mga piraso ng puzzle. Si Mendoza na nakakita sa kanya sa bodega, ang misteryosong anino sa likod bahay ng mga Salcedo, at ang pagkamatay ng accountant na si Ruben. Nang marating niya ang isang madilim na tawiran patungo sa kanyang paupahang silid, narinig niya ang biglang pag-ugugong ng isang malakas na makina ng sasakyan mula sa dulo ng kalsada. Tumingin si Ramon sa kanyang kanan at nakita ang dalawang matatalas na liwanag mula sa headlight ng isang sasakyan na mabilis na bumibilis ang takbo patungo sa kanyang direksyon. Walang balak huminto ang sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa basang kalsada ay tila isang babala ng kamatayan. Isang itim na SUV na walang plaka ang diretsong nakatutok sa kanya. At sa loob ng ilang segundo, kailangan niyang pumili kung paano ililigtas ang kanyang buhay mula sa dambuhalang sasakyang handa siyang sagasaan sa gitna ng dilim. Sa isang mabilis na igpasing pasubsob sa basang semento, nagawa ni Ramon na iwasan ang rumaragas ang itim na SUV. Naramdaman na lamang niya ang marahas na paggaspas ng hangin at ang dulo ng bumper ng sasakyan na bahagyang sumagi sa kanyang balikat bago ito tuluyang lumampas at mabilis na naglaho sa dilim ng gabi. Napaupo si Ramon sa gilid ng kalsada. Pilit binabawi ang kanyang paghinga habang ramdam ang pagod at kirot sa buong katawan. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang sandali. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila hinuhugasan ng alikabok at kaguluhan ng mga nagdaang minuto. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, may isang bagay na naging malinaw sa kanyang isipan. Ang nangyari ay hindi lamang isang babala. Ito ay palatandaan.
na may mga taong labis na nababahala sa mga katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin sa madilim na kalangitan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang papalapit na siya sa mga sagot na matagal niyang hinahanap. At kadalasan, kapag ang isang lihim ay malapit ng mabunyag, doon nagsisimulang magpakita ng pagkabalisa ang mga taong may pinakamaraming itinatago. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, pakiramdam niya ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula ang pagbubunyag ng mga katotohanang kayang magpabago sa kapalaran ng pamilyang Salcedo. Ibig sabihin ay malapit na siya sa katotohanan. Matapos linisin ang kanyang mga sugat sa loob ng kanyang maliit na paupahang silid, hindi na nakatiis si Ramon. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang bintana ni Elisa sa mansyon na may malamlam pa ring ilaw. Alam niyang pagkatapos ng nangyari kanina kay Dario, ang kanyang anak ay kasalukuyang nagdurusa sa takot at kalungkutan. Kailangan siyang makita ng kanyang anak. Kailangang malaman ni Eliza na hindi siya nag-iisa. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga blind spot ng surveillance cameras ng mansyon na matagal na niyang pinag-aralan, dahan-dahang pumasok si Ramon sa likod na bahagi ng bakuran ng mga Salcedo sa gitna ng hating gabi. Gumapang siya sa ilalim ng mga luntiang halaman, pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay na maaaring makagising sa mga asong bantay sa kabilang panig. Narating niya ang tapat ng bintana ni Elisa na nasa unang palapag. Banayad niyang tinapik ang salamin 3 beses, isang pamilyar na ritual na madalas nilang gawin noong bata pa si Elisa kapag sinusubukan niya itong gisingin para sa maagang pamamasyal. Sa loob ng silid, dahan-dahang hinawi ni Elisa ang kurtina. Nang makita ang mukha ng kanyang ama na may mga sariwang sugat at pasa, mabilis niyang binuksan ang bintana nang walang pag-aalinlangan. "Papa?" Ang mahinang iyak ni Eliza, habang pilit na inaabot ang kamay ng kanyang ama mula sa loob ng bintana. Ang kanyang mga luha ay muling dumanak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pangungulila. "Papa, may sugat ka. Anong nangyari sa inyo? Huwag mo akong alalahanin, anak. Ligtas si Papa." Ang bulong ni Ramon, habang mahigpit na hinahawakan ang malamig na kamay ng kanyang anak. Tumingin si Ramon sa namumutlang mukha ni Elisa at sa pasa sa kanyang braso. "Patawarin mo si Papa, Elisa. Patawarin mo ako kung kinailangan kong magkunwaring mahina sa harap nila. Ang perang iyon, pinulot ko yon para gamitin laban sa kanila. Kailangan kong bilhin ang mga kagamitang ito para mabantayan kita ng malapitan." Napatakip ng bibig si Elisa, habang ang isang matinding pagsisisi at kaluwagan ay sabay na pumasok sa kanyang dibdib. Ang bigat na dinala niya sa nakalipas na mga linggo, ang isiping tinalikuran siya ng kanyang sariling dugo dahil sa pera, ay biglang naglaho na parang usok. Ang kanyang ama ay hindi siya ipinagpalit. Si Ramon Vergara ay nananatili pa rin kanyang bayani. "Alam ko, Papa. Nakuha ko po ang sulat niyo. Pero natatakot po ako. Natatakot ako para sa anak ko," ang sabi ni Elisa, habang hinihimas ang kanyang tiyan na 8 buwan nang namimintog. "Nararamdaman kong may masamang plano sila sa akin kapag nanganak na ako. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo ng apo ko, Elisa. Magtiwala ka kay Papa." Ang pangako ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na kayang gumiba ng bundok. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahang inilabas ni Ramon ang isang maliit at mapulang mansanas. Bahagyang may gas-gas ang balat nito dahil sa pagkakahulog niya sa semento kanina, ngunit nanatili itong buo. Inilagay niya ito sa mga kamay ni Elisa. "Paborito mo ito noong bata ka pa, kapag malungkot ka. Pasensya ka na kung medyo may gasgas na," ang sabi ni Ramon na may banayad ng ngiti sa kanyang mga labi.
Niyakap ni Eliza ang mansana sa kanyang dibdib, habang ang bawat hikbi niya ay may kasamang kakaibang init. Sa gitna ng impyernong ito, ang maliit na prutas na ibinigay ng kanyang ama ay tila ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Nagpaalala ito sa kanya ng panahon kung kailan wala pa silang problema, noong magkasama pa sila ng kanyang ina, at noong ligtas pa siya sa bisig ng kanyang ama. Salamat, Papa. Kakayanin ko po ito. Kakayanin ko para sa anak ko. Ang bulong ni Eliza. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ng mag-ama ay biglang naputol. Mula sa malaking gate ng mansyon, narinig nila ang tunog ng pagbukas ng bakal na pinto. Kasunod nito ay ang pagpasok ng isang sasakyan na nagdudulot ng matatalas na liwanag mula sa mga headlight nito. Ang liwanag ay dahan-dahang gumuhit sa madilim na bakuran, dumadaan sa mga halaman, at mabilis na papalapit sa direksyon ng bintana ni Eliza kung saan nakatayo si Ramon. "Papa, umalis na kayo! Nandyan na si Senyora!" Ang natatakot na bulong ni Eliza habang pilit na itinutulak palayo ang kanyang ama. Nanigas si Ramon habang ang matatalas na liwanag ng sasakyan ay isang dipa na lamang ang layo mula sa pagtama sa kanyang mismong katawan. Kung siya ay makikita rito, ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay maglalaho at si Eliza ay malalagay sa mas malaking panganib. Sa isang mabilis na pagdapa sa ilalim ng mayayabong na halaman ng bougainvillea, nagawa ni Ramon na ikubli ang kanyang katawan bago pa man tumama ang matatalas na liwanag ng sasakyan ni Donna Aurora. Kasabay nito ang mabilis na pagsasara ni Eliza ng bintana at paghila sa makapal na kurtina. Narinig ni Eliza ang tunog ng pagpatay ng makina ng sasakyan at ang marahas na pagsasara ng pinto nito sa laba. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng kanyang silid ng walang katok. Si Donna Aurora ang iniluwal nito. Suot ang kanyang mapanghusgang tingin habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng madilim na kwarto. "Bakit gising ka pa sa ganitong oras? At bakit tila may narinig akong kumaluskos sa labas ng bintana mo?" Ang tanong ng matandang babae habang dahan-dahang lumalapit sa salamin. Huminga ng malalim si Eliza. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Mainit po kasi rito sa loob, Senyora. Binuksan ko lang po ang bintana para makasagap ng kaunting hangin." Tiningnan siya ni Donna Aurora nang may matinding suspisya bago hilahin ang dulo ng kurtina para silipin ang labas. Ngunit sa kabutihang palad, wala nang anino si Ramon doon. Mabilis na nakatakas ang kanyang ama patungo sa kabilang bahagi ng bakuran. "Isara mo ang bintana na yan. Hindi natin alam kung anong uri ng maruming elemento ang maaaring pumasok mula sa labas." Ang huling sabi ng matanda bago lumabas at maingay na isara ang pinto. Lumipas ang 2 linggo. Ang bigat ng atmosfera sa loob ng mansyon ng mga Salcedo ay lalong naging suffocating para kay Eliza. Si Dario ay madalas nang umuwi na lasing at galit, habang si Donna Aurora naman ay laging abala sa pakikipag-usap sa telepono. Tila may malaking problemang kinakaharap ang kanilang kumpanya. Hindi alam ni Eliza na ang pressure na nararamdaman ng pamilya ay dahil sa unti-unting paghihigpit ng sinturon ng batas sa kanilang mga iligal na bodega. Sa tulong ng mga ebidensyang tahimik na kinakalap ng kanyang ama, isang hapon, habang dahan-dahang naglalakad si Eliza sa pasilyo patungo sa kusina para uminom ng tubig, narinig niya ang mahihinang boses mula sa silid-aklatan ni Donna Aurora. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat na para marinig niya ang usapan ng mag-ina. "Kailangan nating kumilos ng mabilis, Dario. Mainit ang mga mata ng mga otoridad sa warehouse natin sa Pantalan. Kung may makatuklas ng koneksyon natin sa mga donasyong gamot, tapos ang pamilya natin." Ang nag-aalalang boses ni Donna Aurora. "Ano po ang plano natin, Mama?" Ang tanong ni Dario. Ang bata sa sinapupunan ni Eliza. Iyon ang magiging kaligtasan natin. Kapag isinilang na ang bata, may karapatan tayong makuha ang tiwala ng kanyang pamilya sa pondo ng korporasyon. Pero hindi natin kailangan ang ina nito. Sa sandaling mailabas niya ang sanggol, may kaibigan akong doktor sa isang pribadong pasilidad
sa Cavite. Magbabayad tayo para ideklara siyang baliw at walang kakayahang mag-alaga ng bata. Doon natin siya ipapasok. Doon siya mabubulok habang hawak natin ang bata. At ang pera, napahawak si Elisa sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hiyaw. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga malamig na patalim na unti-unting sumasaksak sa kanyang puso. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya, ay tahimik lamang na sumasang-ayon sa planong ilayo ang kanyang anak at ikulong siya sa isang impyerno. Sige mama, ako nang bahala sa mga dokumento. Siguraduhin lang natin na hindi makakaabala ang tatay niyang pulis. Ang huling tugon ni Dario. Nanginginig ang buong katawan ni Eliza habang dahan-dahang umaatras patungo sa kanyang silid. Ang takot na kanina lamang ay bumabalot sa kanya ay biglang napalitan ng isang matinding lakas ng loob. Hindi niya hahayaang makuha nila ang kanyang anak. Hindi niya hahayaang gamitin ng mga mamamatay tao at magnanakaw na ito ang sanggol na kanyang pinakaingatan sa loob ng 8 buwan. Kailangan niyang tumakas. Ngayong gabi na, nang sumapit ang 11:00 ng gabi, nang mamatay na ang lahat ng ilaw sa mansyon, dahan-dahang bumangon si Elisa. Wala siyang dinalang kahit ano, kundi ang kanyang suot na simpleng duster, ang mga lumang tsinelas, at ang larawan ng kanyang ultrasound kasama ang sulat ng kanyang ama na mahigpit niyang itinago sa kanyang bulsa. Tahimik siyang lumabas ng kanyang silid, tinatahak ang madilim na pasilyo ng kusina patungo sa likod na pinto. Bawat tunog ng kanyang sariling hakbang ay tila isang babala. Nang mabuksan ang pinto, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ito naging hadlang para magpatuloy siya sa paglalakad patungo sa likod ng bakuran, kung saan alam niyang naroon ang pader na madaling akyatin. Ngunit bago pa man niya marating ang dulo ng halamanan, isang matalim at nakapaparalisang sakit ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Ang sakit ay napakatindi. Tila ba may pinupunit na kalamnan sa loob ng kanyang katawan. Napaluhod si Eliza sa basang damuhan, habang ang kanyang 2 kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Kasabay nito ay ang pagdaloy ng isang mainit na likido sa kanyang mga binti, na dahan-dahang nagpapabasa sa kanyang duster at tsinelas. Pumutok ang kanyang panubigan. Nasa gitna siya ng madilim na bakuran, walang kasama, at ang kanyang anak ay nagbabadya ng lumabas sa mundo. Kung siya ay sisigaw para humingi ng tulong, mahuhuli siya ng mga salsedo at matutuloy ang kanilang masamang plano. Ngunit kung mananatili siyang tahimik sa dilim, maaari niyang mawala ang buhay ng kanyang anak na hindi pa man lang nakakakita ng liwanag. Mula sa maliit na monitor sa kanyang paupahang silid, nanigas si Ramon nang makita ang isang figura na dahan-dahang napaluhod sa madilim na damuhan ng mansyon ng mga Salcedo. Kahit madilim, kilala niya ang bawat galaw ng kanyang anak. Nang makita niyang hawak ni Elisa ang kanyang tiyan at hindi na makatayo, binitawan ni Ramon ang kanyang hawak na baso. Mabilis siyang bumaba sa hagdanan at tumakbo patawid sa kalsada. Ngunit bago pa man niya marating ang gate ng mansyon, bumukas ito ng marahas. Iniluwal nito ang SUV ni Dario. Nakita ni Ramon sa ilalim ng ilaw ng poste si Dario na buhat-buhat ang halos walang malay ng si Elisa, habang si Donna Aurora ay sumusunod na may hawak na mga dokumento. Dalyan mo, Dario. Dalhin natin siya sa klinika ni Dr. Alcantara sa Cavite. Doon ay kontrolado natin ang lahat. Ang narinig ni Ramon na sigaw ni Donna Aurora bago sumara ang pinto ng sasakyan at mabilis itong humarurot palayo. Walang pag-aalinlangang sumakay si Ramon sa kanyang lumang kotse at sumunod sa kanila. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila sumasabay sa mabibilis na tibok ng kanyang puso. Alam niya ang klinikang iyon, isang pribado at tago na pasilidad na pagmamay-ari ng mga kasosyo ng mga Salcedo. Doon nila balak isagawa ang kanilang talamak na plano na ilayo ang bata
at ideklarang baliw si Elisa. Nang marating nila ang klinika, agad na ipinasok si Eliza sa emergency room. Sumunod si Ramon, ngunit bago pa man siya makatapak sa lobby, 3 malalaking lalaki na nakauniforme ng sekyu ang humarang sa kanya. Bawal po ang estranghero rito, lalo na sa ganitong oras. Ang malamig na sabi ng isang bantay. Anak ko ang nasa loob, si Elisa Vergara. Ako ang ama niya. Ang sigaw ni Ramon, habang sinusubukang umiwas sa mga humaharang sa kanya. Lumapit si Dario mula sa pasilyo. Inaayos ang kanyang nagusot na polo na may bakas ng dugo ni Elisa. Tumingin siya kay Ramon na may kasamang mapang-asar na ngiti. Ramon, huwag kang gumawa ng eksena rito. Ako ang asawa niya. At ako ang may legal na karapatan sa kanya at sa anak ko. Umalis ka na bago ko pa ipakaladkad sa mga pulis ang isang retiradong tulad mo. Dario, hayop ka. Alam ko ang plano nyo sa anak ko. Kung may mangyaring masama sa kanya o sa apo ko, hinding-hindi ko kayo bubuhayin. Ang galit na sigaw ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumalabas. Sa isang mabilis na galaw, tinangkang hawakan ng isang guard si Ramon sa braso. Ngunit gamit ang kanyang natitirang lakas at karanasan bilang dating pulis, mabilis na iniwasan ito ni Ramon. Siniko niya ang isa sa sikmura at itinulak ang isa pa sa pader. Pinasok niya ang pasilyo ng emergency room. Hinahanap kung nasaan ang bintana ng silid kung saan naroroon si Elisa. Sa loob ng delivery room, ang sitwasyon ay kritikal. Nakahiga si Elisa sa ilalim ng matatalas na puting ilaw habang ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling kumilos sa kanyang paligid. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at luha habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kamay. Masyadong mababa ang kanyang blood pressure. Nahihirapan din ang bata sa loob. Ang sigaw ng isang nurse. Kailangan nating mag-emergency section ngayon din. Ang utos ng doktor. Narinig ni Elisa ang mga boses na yon na tila ba nanggagaling sa ilalim ng tubig. Dahan-dahang lumalabo ang kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang panghihina, ang tanging naisip niya ay ang mukha ng kanyang ama at ang maliit na pulang mansanas na ibinigay nito sa kanya. Papa, iligtas niyo po ang anak ko. Ang huling bulong ni Eliza bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Sa labas ng pinto, sa pamamagitan ng maliit na salamin, nakita ni Ramon ang kanyang anak na nawalan ng malay. Nakita niya ang mga doktor na mabilis na gumagamit ng mga aparato upang ibalik ang tibok ng puso nito. Kasabay nito, ang ritmo ng makina na sumusubaybay sa tibok ng puso ni Elisa na kanina pa tumutunog sa loob ng silid ay biglang nagbago. Ang bawat mahinang tunog ng bawat pintig ay biglang napalitan ng isang mahaba at walang katapusang huni ng katahimikan. Isang tuwid na guhit sa monitor na nagpapahiwatig na ang puso ni Elisa ay tuluyan nang huminto sa pagtibok. Napaluhod si Ramon sa harap ng pintuan ng operating room. Ang kanyang dalawang kamay ay nakadikit sa malamig na salamin, habang ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang kisap mata. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang hiyas na iniwan ng kanyang asawang si Rosa, ay dahan-dahang nadudulas palayo sa kanyang mga bisig nang wala man lang siyang magawa para pigilan ito. Sa labas ng operating room, napaluhod si Ramon sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mukha habang ang mga luha ay patuloy na dumaraloy sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, wala na siyang pakialam sa kanyang dangal, sa kanyang pagiging dating pulis, o sa anumang bagay sa mundo. Ang tanging hiling niya ay ang buhay ng kanyang anak. Rosa, huwag muna. Ang bulong ni Ramon sa dilim habang kinakausap ang kanyang yumaong asawa. Huwag mo muna siyang kunin sa akin. Mas kailangan niya ako rito. Tulungan mo si Elisa. Tulungan mo ang anak natin. Sa loob ng silid, dinala ng doktor ang mga kagamitan upang muling buhayin ang natutulog na puso ni Elisa. 1 beses, 2 beses,
Ang katawan ni Elisa ay bahagyang umangat mula sa kama sa bawat pagdapat ng kuryente sa kanyang dibdib. Ngunit ang tuwid na guhit sa monitor ay nanatiling walang galaw. Sa ikatlong pagkakataon, habang ang lahat ay halos sumuko na, isang mahinang tunog ang muling gumuhit sa screen. Ang dahan-dahang pagbabalik ng banayad na pintig ng puso ni Elisa ay tila isang milagro na nagpababa sa balikat ng mga doktor. Kasunod nito, sa gitna ng matatalas na puting ilaw ng operating room, ay ang marahang pag-alingawngaw ng unang iyak ng isang sanggol. Isang tunog na puno ng bagong buhay at pag-asa na pumuno sa buong silid. Isang malusog na sanggol na lalaki. Nang ilipat si Eliza sa recovery room pagkalipas ng ilang oras, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay nakararamdam ng matinding panghihina at kirot mula sa operasyon. Ngunit nang iabot ng isang maawaing nurse, ang maliit na sanggol na nakabalot sa asul na kumot, tila naglaho ang lahat ng kanyang sakit. Tinitigan ni Elisa ang kanyang anak. Ang maliit nitong ilong, ang maiitim na buhok, at ang mahihinang paghinga nito habang nakasandal sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, isang matinding pagbabago ang naganap sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang takot na dating nagpapakubli sa kanya sa gilid ng mansyon ng mga Salcedo ay tuluyang napalitan ng isang bakal na determinasyon. Hindi na lamang siya si Elisa na mahina at sunod-sunuran. Siya na ngayon ay isang ina na may obligasyong protektahan ang kanyang anak laban sa anumang kasamaan. Habang nakatitig sa anak, dahan-dahang pumasok si Ramon sa silid. Ang kanyang mga sugat sa muka ay may mga benda na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng labis na kagalakan nang makita ang anak at ang kanyang apo. Lumapit si Ramon at dahan-dahang hinaplos ang noo ni Elisa. "Salamat anak, salamat at hindi ka sumuko." Ang bulong ni Ramon, habang pinipigilan ang muling pag-agos ng kanyang luha. "Hindi po ako susuko, Papa. Lalo na ngayon na hawak ko na siya." Ang matatag na tugon ni Eliza habang isinasandal ang kanyang ulo sa kamay ng kanyang ama. Sandaling nagkatinginan ang mag-ama, isang tahimik na pangako ang nabuo sa pagitan nila. Sa labas ng silid na ito, alam ni Ramon na dinala na ni Lito ang buong kopya ng mga dokumentong nagpapatunay sa iligal na transaksyon ng mga Salcedo. Ang bitag ay unti-unti nang sumasara sa leeg ng kanilang mga kaaway. Ang kailangan na lamang nila ay ang tamang sandali para hilahin ang tali. Ngunit ang panandaliang kapayapaan sa loob ng silid ay biglang nawasak ng bumukas ang pinto nang walang pasabi. Iniluwal nito si Dario, kasama ang isang lalaking nakasuot ng formal na coat at may dalang isang itim na leather bag, isang abogado. Ang mukha ni Dario ay walang bakas ng pag-aalala para sa kanyang asawa o kagalakan para sa kanyang bagong silang na anak. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at mapang-api. Lumapit si Dario sa tabi ng kama ni Eliza at itinapon ang isang selyadong folder sa ibabaw ng kanyang mga paa. "Pirmahan mo yan, Eliza," ang utos ni Dario. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. "Magsasampa kami ng diborsyo at isusuko mo sa akin ang buong karapatan at pag-aalaga sa bata. May nakuha na kaming opisyal na sertipikasyon mula sa doktor ng klinika na ito na nagsasabing ikaw ay dumaranas ng matinding postpartum depression at mental instability. Hindi ka karapat-dapat maging ina." Nanlaki ang mga mata ni Eliza sa tindi ng kawalang hiyaan ng kanyang asawa. Samantalang si Ramon naman ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit habang humaharang sa harap ni Dario. "Huwag mong subukang hawakan ang anak ko, Dario. Wala kang karapatan sa kanila," ang babala ni Ramon. Ngunit ang abogado ni Dario ay humakbang pasulong. Inilabas ang isang hiwalay na dokumento mula sa kanyang bag. "Mr. Vergara, kung hindi pipirmahan ng anak ninyo ang kasunduang ito ngayon din, magsasampa kami ng formal na demanda laban sa inyo para sa ilegal na pagpasok sa pribadong ari-arian
at pananakit sa mga security guard ng klinikang ito. May mga video evidence kami. Masisiguro ko sa inyong mabubulok kayo sa kulungan habang ang anak ninyo ay ipapasok namin sa isang pribadong pasilidad sa Cavite. Pumili kayo, ang kalayaan mo o ang bata. Tumingin si Dario kay Elisa na may mapang-aping ngisi. Pumili ka, Elisa. Kung gusto mong makitang malaya ang tatay mo, ibigay mo sa akin ang anak ko. Kung hindi, magkasabay kayong mawawalan ng buhay sa labas ng mundong ito. Napatitig si Elisa sa kanyang ama, pagkatapos ay sa kanyang anak, na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang kanyang puso ay tila muling pinipiga sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, habang ang mapang-aping tawa ni Dario ay tila isang huling hatol na nagbabadya ng panibagong bagyo. Dinala ng abogado ang panulat malapit sa nanginginig na kamay ni Elisa. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo nito sa papel, tiningnan siya ni Ramon nang may kasamang banayad na iling ng ulo. Isang tahimik na senyas na nagsasabing, "Huwag kang matakot, anak. May oras pa tayo." Huminga ng malalim si Eliza, pilit na pinatatag ang kanyang boses habang ibinababa ang panulat sa ibabaw ng mesa. 2 araw, Dario. Bigyan mo ako ng 2 araw para makabawi ang katawan ko mula sa operasyon. Hindi ko kayang pumirma ng anumang legal na dokumento habang umiikot pa ang paningin ko sa anesthesia. Kung pipilitin mo ako ngayon, ipapawalang bisa ng korte ang pirma ko dahil hindi ako nasa tamang pag-iisip. Naningkit ang mga mata ni Dario, ngunit alam niyang may punto ang kanyang asawa. Tumingin siya sa kanyang abogado na dahan-dahang tumango bilang pagsang-ayon. "Sige, Elisa, 2 araw, pero huwag mong isiping makakatakas ka. May mga bantay ako sa labas ng pintong ito araw at gabi." Ang malamig na banta ni Dario bago tuluyang lumabas ng silid kasama ang kanyang abogado. Ang 2 araw na yon ay lumipas na tila isang dambuhalang laro ng chess sa pagitan ng mga Salcedo at ni Ramon. Habang si Elisa ay dahan-dahang nagpapalakas sa loob ng ospital, si Ramon naman ay hindi na natulog. Kasama si Lito at ang mga tapat na opisyal ng federal na investigasyon, inihanda nila ang panghuling bitag na magpapabagsak sa buong pamilya ng kanyang kaaway. At ang pinakaangkop na entablado para dito ay ang pinakahihintay na gabi ng mga Salcedo, ang taunang gala night ng kanilang kumpanya. Ginanap ang marangyang pagtitipon sa loob ng malaking bulwagan ng isang sikat na hotel sa Maynila. Ang buong paligid ay napupuno ng kislap ng mga kristal na chandelier, mga mamahaling gown ng mga kababaihan, at ang amoy ng mamahaling alak at pabango. Ang matataas na lipunan ng bansa ay naroroon upang saksihan ang pagtanggap ng pamilya Salcedo ng parangal bilang pinaka-outstanding na kumpanya sa larangan ng serbisyong panlipunan at kalusugan. Nakatayo si Donna Aurora sa gitna ng entablado, suot ang isang itim na gown na pinalisuran ng mga tunay na diamante. Sa tabi niya ay si Dario na mukhang matagumpay habang kaakbay si Valerie na nakasuot ng eleganteng pulang bestida na tila ba nakalimutan na nilang may isang inang naghihingalo sa ospital dahil sa kanila. "Magandang gabi sa inyong lahat." Ang panimula ni Donna Aurora sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan na tila ba siya ay isang anghel ng kabutihan. Ang pamilya Salcedo ay palaging naniniwala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung paano natin tinutulungan ang ating kapwa. Ang bawat gamot na aming ipinamamahagi ay may kasamang pagmamahal at malasakit. Habang pumapalakpak ang mga tao, dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa bulwagan para sa panonood ng isang video na nagpapakita ng mga proyekto ng kanilang kumpanya. Ngunit nang bumukas ang dambuhalang LED screen sa likod ni Donna Aurora, hindi ang mukha ng mga batang tinutulungan ng kanilang foundation ang lumabas. Isang nakaririmarim na video ang bumulaga sa lahat. Ito ay ang kuha mula sa surveillance camera ng mansyon ng mga Salcedo.
Malinaw na nakita ng lahat si Elisa, na buntis at umiiyak, habang marahas na itinutulak ni Dario pababa sa hagdanan. Kasunod nito ay ang pag-play ng isang malinaw na audio recording, ang boses ni Donna Aurora na malamig na nagpaplano kung paano idedeklarang baliw si Elisa upang ipasok sa isang pribadong pasilidad at kunin ang kanyang anak. Ang aming apelyido, ang pagkain mo, pati ang hanging nilalanghap mo sa loob ng bahay na ito ay utang na loob mo sa amin. Ang boses ni Donna Aurora ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malakas, malinaw, at walang pag-aalinlangan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga mukha ng mga senador, negosyante, at mga kilalang tao sa lipunan ay napalitan ng matinding gulat at pandidiri. Si Donna Aurora ay napalingon sa screen. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba naging isang estatwa ng asin sa tindi ng hiya at takot. Patayin niyo yan! Sino ang may gawa nito? Guard, patayin niyo ang screen ngayon din. Ang hysterical na sigaw ni Donna Aurora, habang si Dario naman ay nanginginig ang buong katawan sa tabi ni Valerie na biglang lumayo sa kanya dahil sa kahihiyan. Ngunit bago pa man makakilos ang mga technician, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Ramon Vergara. Hindi na siya suot ang maruming duster o ang sombrerong nakatago ang mukha. Nakasuot siya ngayon ng kanyang formal na seremonyal na uniforme ng pulisya. Plansado, maayos, at ang mga medalyang napanalunan niya sa tapat na pagseserbisyo ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay puno ng awtoridad at dignidad ng isang ama na handang ipaglaban ang kanyang pamilya hanggang sa huling patak ng kanyang hininga. Kasunod ni Ramon ay ang 20 aktibong miyembro ng pulisya at mga ahente ng gobyerno na may hawak na mga warrant of arrest. Donna Aurora Salcedo, Dario Salcedo. Ang boses ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Walang bakas ng galit, ngunit may kasamang bigat ng batas na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Kayo ay arestado sa mga kasong smuggling, money laundering, banta sa buhay, at bauhan dya din. May karapatan kayong manahimik dahil ang lahat ng sasabihin ninyo ay gagamitin laban sa inyo sa korte. Tumingin si Dario sa kanyang paligid. Hinahanap ang kanyang mga sekyu, ngunit nakita niyang ang lahat ng kanyang mga tauhan ay nakadapa na sa sahig at may mga tseng-tseng na baril sa kanilang likuran. Ang imperyo ng mga Salcedo na binuo sa ibabaw ng luha ng kanyang anak at sa iligal na gawain ay dahan-dahang gumuho sa harap ng buong bansa. Ang katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay biglang napalitan ng malalakas na bulong-bulungan at sigawan ng mga dumalo. Ang mga piling tao sa lipunan ay mabilis na nagsisunuran sa pag-atras, pilit na inilalapit ang kanilang sarili sa mga pader upang hindi madamay sa dumarating na gulo. Kasinungalingan iyan. Isang pekeng video, isang pekeng recording na binuo ng isang retiradong pulis na gustong maghiganti sa amin dahil sa kahirapan niya. Ang hysterical na sigaw ni Donna Aurora habang pilit na inaayos ang kanyang nagusot na gown. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng yabang ngayon ay basang-basa na ng pawis at ang kanyang mga diamante ay tila nawalan na ng kintab sa ilalim ng matatalas na ilaw ng bulwagan. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang mga mata ng mga tao na nakatitig sa kanila ay hindi na puno ng paghanga, kundi ng labis na pandidiri at pagkamuhi. Nang makita ni Dario ang papalapit na mga pulis na may dalang mga posas, isang matinding takot ang pumasok sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa kanyang kanan, nakita ang maliit na pinto para sa mga waiter na patungo sa likod ng kusina. Sa isang mabilis na galaw, tinangka niyang tumakbo patungo roon. Itinutulak ang sinumang hahadlang sa kanyang daan. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, isang matatag na figura ang humarang sa kanya. Si Ramon. Tinangkang suntukin ni Dario si Ramon sa mukha. Ngunit dahil sa kanyang kawalan ng karanasan, sa labanan at sa tindi ng alak na kanyang ininom, madali itong naiwasan ng dating imbestigador. Hinawakan ni Ramon ang kamao ni Dario.
Binaligtad ang kanyang braso sa likod at maras na idiniin ang mukha nito sa ibabaw ng isang mesang puno ng mga mamahaling baso ng champagne. Ang tunog ng mga basong nagbabagsakan at nababasag sa sahig ay sumabay sa mahabang daing ng sakit mula kay Dario. "Bitiwan mo ako! Pulis ka lang! Isang mahirap na pulis!" Ang sigaw ni Dario habang dahan-dahang ikinakasal ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. "Hindi na ako pulis ngayon, Dario. Ako ay isang ama na naniningil sa bawat luhang pinatak ng anak ko dahil sa inyo." Ang mahinang tugon ni Ramon, ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may kasamang bigat na tila isang hatol ng kamatayan. Sa kabilang panig ng entablado, si Donna Aurora naman ay pilit na inilalayo ng dalawang babaeng pulis. Ang kanyang magagarang hikaw ay natanggal sa gulo, at ang kanyang buhok na maayos na nakaayos kanina ngayon ay nakalubog na sa kanyang mukha. Nagsimula siyang sumigaw ng mga masasakit na salita. Tinatawag na mga hampas lupa at walang pinag-aralan ang mga pulis na humahawak sa kanya, habang si Valerie naman ay mabilis na nagtago sa likod ng ibang mga bisita upang hindi makuhanan ng mga kamera ng media na nagsisimula ng magsipasok sa bulwagan. Habang hinihila ng mga pulis ang mag-inang Salcedo patungo sa gitna ng bulwagan, biglang tumahimik ang lahat. Ang mga tao ay dahan-dahang humati. Sa gitna, nagbibigay ng daan para sa isang figurang kakapasok pa lamang sa pinto. Si Eliza. Nakahawak siya sa braso ni Lito na siyang tumulong sa kanya upang makarating doon mula sa ospital. Maputla pa rin ang kanyang mukha. Suot ang kanyang simpleng duster na tinatakpan ng isang lumang cardigan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag at puno ng dignidad. Sa kanyang dibdib, mahigpit na nakabalot sa isang asul, nakumot ang kanyang bagong silang na anak na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa kanyang paligid. Nang makita ni Dario si Eliza, tila nakakita siya ng isang huling kaligtasan. Pilit niyang inilapit ang kanyang sarili sa asawa sa kabila ng pagpigil ng mga pulis. "Eliza, Eliza, please. Sabihin mo sa tatay mo na iurong ang mga kaso. Mag-asawa tayo, di ba? Isipin mo ang anak natin. Kailangan niya ng isang amang mayaman at may magandang pangalan." Ang pagsusumamo ni Dario, habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Huminto si Eliza sa tapat ni Dario. Tiningnan niya ang lalaking dating pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong puso at buhay. Ang pag-ibig na dati ay nagpabulag sa kanya ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig na kawalan ng pakiramdam. Inilapit ni Eliza ang kanyang anak sa kanyang dibdib habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Dario. "Inisip ko ang anak ko, Dario. Kaya ko ito ginagawa," ang sabi ni Eliza. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat ng tao sa bulwagan. "Ginagawa ko ito para sa sandaling lumaki siya. Malalaman niyang ang kanyang ina ay may sapat na tapang na lumaban upang hindi siya lumaki sa ilalim ng gabay ng isang mamamatay tao at magnanakaw na katulad mo." Tumingin si Eliza kay Donna Aurora na patuloy na nagpupumiglas sa likuran. "Ang yaman at pangalang ipinagmamalaki niyo ay hindi makakapagligtas sa inyo ngayon. Ang bawat luha na kinuha ninyo sa akin ay babayaran ninyo sa loob ng selda." Tinalikuran sila ni Eliza at dahan-dahang lumapit sa kanyang ama. Kinuha ni Ramon ang kamay ng kanyang anak at mahigpit itong hinawakan habang ang kanilang mga luha ay sabay na pumatak, mga luha ng tagumpay at pagsisimula ng paglaya mula sa mamahabang tanikala ng dusa. Ngunit habang hinihila ng mga pulis si Dario patungo sa labas, lumingon ito ng may pulang mata at humiyaw ng isang huling babala na nagpaburas ang ngiti sa mga labi ni Ramon. "Akala niyo ba tapos na ito, Ramon? Hindi niyo alam kung kanino galing ang perang hinahawakan namin. May mas mataas pa sa amin na hindi papayag na mabulok kami rito. Hahanapin nila kayo. Hahanapin nila ang anak mo."
Ang tahimik na silid ng ospital ay napuno ng banayad na liwanag mula sa labas ng bintana. Sa tabi ng higaan ni Elisa nakaupo si Ramon habang kalong ang kanyang maliit na apo. Ang sanggol ay dahan-dahang gumagalaw sa kanyang tulog, habang ang kulubot na daliri ng kanyang lolo ay maingat na humahawak sa kanyang maliit na kamay. Tumingin si Eliza sa kanyang ama. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ang bawat linya ng pagtanda at pagod sa mukha ni Ramon, mga marka ng puyat, pag-aalala, at mga sugat na natamo nito sa pagtatangkang iligtas siya. "Papa," ang mahinang tawag ni Elisa. "Patawarin niyo po ako." Inilapag ni Ramon ang sanggol sa tabi ni Eliza bago hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Bakit ka humihingi ng tawad, anak? Wala kang kasalanan. Noong gabing tinapon ni Donna Aurora ang pera, nung makita kong pinulot niyo yon habang nakaluhod ako sa sahig. Nagalit ako sa inyo, Papa." Ang pag-amin ni Eliza, habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumaraloy sa kanyang pisngi. "Inisip kong tinalikuran niyo ako dahil sa pera. Sumama ang loob ko sa inyo ng napakatagal." Huminga ng malalim si Ramon. Ang kanyang mga mata ay naging mapungay sa alaala ng gabi na yon. "Alam ko, anak. At iyon ang pinakamahirap na bahaging ginawa ko sa buong buhay ko. Ang makita kang nasasaktan habang kailangan kong magpanggap na walang pakialam at mukhang-mukhang pera sa harap nila. Pero alam kong kung lalaban ako sa kanila gamit ang dahas sa gabing iyon, hindi kita mailalabas ng buhay sa mansyong yon. Kailangan kong maging anino, Eliza. Kailangan kong bilhin ang kagamitang ito para magkaroon ng sapat na ebidensya na hindi nila kayang bayaran sa korte." Niyakap ni Eliza ang kanyang ama ng napakahigpit. Ang bawat natitirang pait at pagdududa sa kanyang puso ay tuluyang natunaw sa init ng bisig ni Ramon. Sa gitna ng kanilang yakap, naramdaman nila ang kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanila ng pamilya Salcedo. Ang kanilang maliit na pamilya ay muling nabuo, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa isang pag-ibig na handang dumanas ng matinding sakripisyo. Ngunit ang kanilang panandaliang katahimikan ay muling nagambala nang marahan ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Lito. Ang kanyang mukha ay seryoso, habang may hawak na isang lumang selyadong folder na may marka ng Departamento ng Pulisya mula 15 taon na ang nakalilipas. "Sir Ramon, may kailangan po kayong makita," ang bulong ni Lito, habang inilalapit ang folder sa kama. "Matapos naming saliksikin ang pribadong safe ni Donna Aurora sa mansyon, nakuha namin ang lumang dokumentong ito. Hindi po ito bahagi ng mga kaso ng smuggling ngayon. Ito ay tungkol sa aksidente ni Nanay Rosa." Nanigas si Ramon nang marinig ang pangalan ng kanyang yumaong asawa. Kinuha niya ang folder at ang marahang kaluskos ng lumang papel ay pumuno sa silid habang dahan-dahan niyang binubuksan ang selyo nito. Sa loob ng folder ay may mga ulat ng investigasyon, mga larawan ng isang sirang sasakyan, at isang lihim na kasunduan na may pirma ng yumaong asawa ni Donna Aurora at ng isang dating hepe ng pulisya. Habang binabasa ni Ramon ang mga titik na nakasulat, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa matinding gulat at puot. Ang aksidente sa sasakyan na pumatay kay Rosa, 15 taon na ang nakalilipas, ay hindi pala isang simpleng trahedya sa kalsada. Si Rosa, na noong panahong yon ay nagtatrabaho bilang isang encoder sa Pantalan, ay nakatuklas ng unang serye ng mga iligal na kargamento ng mga Salcedo. Upang patahimikin siya, iniutos ng pamilya Salcedo na banggain ang kanyang sasakyan at palabasin itong isang aksidente. Ngunit ang mas matindi at mas tuso sa lahat, matapos mamatay si Rosa, ang lolo ni Dario ay lumapit kay Ramon upang mag-alok ng tulong pinansyal para sa libing at sa pagpapagamot kay Eliza na nasugatan din sa aksidente. Ang tulong na yon ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding utang na loob si Ramon sa kanila. Isang utang na loob na ginamit nila upang pigilan si Ramon bilang isang batang detective na imbestigahan ng kanilang kumpanya.
Pinatay nila ang kanyang asawa at pagkatapos ay ginamit nila ang kamatayan nito upang gawin siyang isang alipin ng utang na loob bago tuluyang kunin ang kanyang anak upang muling saktan. Tumingin si Ramon sa di kalayuang diyal ng silid. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang matinding kilabot at galit na hindi pa kailanman nakikita ni Elisa. Ang buong buhay niya, ang kanyang pagsasakripisyo, at ang dusa ng kanyang anak ay binuo pala sa ibabaw ng isang napakalaking kasinungalingan ng pamilyang kanyang pinagkakautangan ng loob. Dahan-dahang pumasok ang sikat ng araw sa pagitan ng mga luma ngunit malinis na bintanang gawa sa kapis. Sa maliit na bahay kubo ni Ramon sa labas ng syudad, ang hangin ay hindi na amoy usok ng diesel o mabigat na pabango ng mansyon ng mga Salcedo. Amoy lupa ito, amoy sariwang dahon, at amoy kalayaan. Sa likod bahay nakatayo si Elisa sa ilalim ng puno ng mangga habang isinasampay ang mga mapuputing lampin. Ang bawat pagaspas ng hangin ay nagdadala ng banayad na amoy ng sabon at ng init ng araw. Sa loob ng 3 buwan matapos ang gabi ng pagbagsak ng mga Salcedo, dahan-dahang nagbago ang kanyang buhay. Ang kanyang mga pisngi ay mayroon na muling kulay at ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng anino ng takot. Mula sa loob ng kusina, narinig niya ang mahinang kulo ng sabaw ng tinolang manok sa kalan. Si Ramon ay laging maagang gumigising para magluto ng almusal. Ang bawat hiwa ng luya at pagpili ng sariwang dahon ng malunggay mula sa kanilang munting halamanan ay ginagawa ng matanda ng may labis na pag-aalaga, isang tahimik na paraan ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa anak at apo. Elisa, anak, gising na si Gabriel. Ang marahang tawag ni Ramon mula sa sala. Mabilis na pinunasan ni Elisa ang kanyang mga kamay sa kanyang tapis at pumasok sa bahay. Sa gitna ng sala, nakita niya si Ramon na buhat-buhat ang kanyang munting apo. Si Gabriel, na ngayon ay 3 buwan na, ay malusog at may maiitim na mga mata na tila ba sumisipsip ng lahat ng liwanag sa silid. Ang banayad at malambing na tawa ng sanggol habang hinahawakan ang daliri ng kanyang lolo ay pumuno sa buong tahanan ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanilang mag-ama. Tingnan mo ang anak mo, Elisa. Kamukhang kamukha mo nung bata ka pa. Ang nakangiting sabi ni Ramon habang maingat na iniaabot ang sanggol sa kanyang ina. Niyakap ni Elisa si Gabriel sa kanyang dibdib. Dahan-dahang hinahalikan ang malambot nitong pisngi. Salamat, Papa. Salamat sa pagbibigay sa amin ng totoong tahanan. Ito ang tahanang matagal nang naghihintay sa inyo, anak. Patawarin mo ako kung natagalan bago ko kayo nadala rito. Ang taimtim na tugon ni Ramon. Ang kaso laban sa mga Salcedo ay nagpapatuloy sa korte, ngunit sa tulong ni Lito at ng mga nakalap na ebidensya, masisigurong hindi na makakalabas pa ng kulungan si Donna Aurora at si Dario. Ang hustisya ay unti-unti nang nakakamit, hindi lamang para kay Elisa, kundi maging para sa alaala ni Rosa na 15 taon ding naghintay sa ilalim ng lupa. Nang sumapit ang hapon, habang nagpapatuyo ng mga pinggan si Eliza sa kusina, nakarinig siya ng isang mahinang tawag mula sa labas ng kanilang bakod. Isang lalaking nakamotorsiklo na may dalang sulat ang nakatayo roon. Para kay Elisa Vergara po, ang sabi ng kartero nang lumapit si Elisa. Kinuha ni Elisa ang sobre. Ito ay gawa sa magaspang na papel, walang selyo ng karaniwang kumpanya, ngunit ang tatak sa itaas na sulok nito ay nagpadoble sa tibok ng kanyang puso. New Bilibid Prison, Muntinlupa. Nanginginig ang mga kamay ni Elisa habang tinititigan ang sulat. Ang sulat kamay sa harap ay pamilyar. Mga titik na kulubot, ngunit kilala niya kung kanino galing. Dario, kahit nasa loob na ng bilangguan, ang anino ng lalaking umasak sa kanyang buhay ay nagawa pa ring maabot siya sa kanyang tahimik na kanlungan. Tinitigan ni Elisa ang selyadong dulo ng sobre habang ang bawat alaala ng sakit, sampal at sipayo
ay tila muling gumigising sa kailaliman ng kanyang isip. Bubuksan ba niya ang sulat na ito upang alamin kung anong panibagong lason ang nais nitong ikalat sa kanyang bagong simula? O hahayaan niyang manatili ito sa dilim kasama ng nakaraang pilit na niyang ibinaon sa limot? Nakatitig si Elisa sa magaspang na sobre habang ang hangin ng hapon ay nagdadala ng lamig sa kanyang pisngi. Ang pangalan ni Dario na nakasulat sa labas ng papel ay tila isang munting pako na gustong muling bumaon sa kanyang puso. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ni Ramon sa kanyang tabi. Bitbit ang isang baso ng mainit na tubig. Tumingin si Ramon sa sobrang hawak ng kanyang anak. Pagkatapos ay sa nag-aalalang mukha nito. Walang bakas ng galit sa mukha ng matanda. Ang tanging naroon ay ang walang katapusang pag-unawa ng isang ama. Ang desisyon ay nasa sa iyo, anak, ang mahinahong sabi ni Ramon habang ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ni Eliza. Hindi mo na kailangang dalahin ang anumang pabigat sa iyong puso kung hindi mo nais. Ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa kasalukuyan mo, maliban na lamang kung hahayaan mo ito. Tumingin si Eliza kay Ramon. Pagkatapos ay kay Gabriel na mahimbing na natutulog sa loob ng kuna sa sala. Naalala niya ang bawat gabi ng takot, ang bawat salita ni Donna Aurora na nagpaparamdam sa kanyang wala siyang halaga, at ang bawat pananakit ni Dario. Naalala rin niya kung paano siya muntik nang mawalan ng buhay sa loob ng klinika ng mga Salcedo. Ang bawat salita na isinulat ni Dario sa loob ng sulat na yon, maging ito man ay isang pagsusumamo para sa patawad o isang panibagong banta, ay wala ng puwang sa buhay na tinatamasa niya ngayon kasama ang kanyang ama at anak. Ang kanyang bagong simula ay masyadong mahalaga para dungisan muli ng lason ng nakaraan. Naglakad si Elisa patungo sa likod bahay kung saan may isang maliit na bakal na timba na ginagamit nila para sa pagsusunog ng mga tuyong dahon. Dahan-dahan niyang inihulog ang sobre sa loob nito. Kumuha siya ng isang palito ng posporo, kinaskas ito, at inilapit ang maliit na apoy sa dulo ng papel. Walang ingay, kundi ang marahang kaluskos ng papel habang dahan-dahang kinakain ng pulang dila ng apoy ang sobre. Pinanood ni Eliza ang bawat titik ng pangalan ni Dario na unti-unting nagiging itim na abo, bago tuluyang tangay ng hangin patungo sa kailaliman ng kalangitan. Nang matapos ang huling piraso ng papel, naramdaman ni Eliza ang isang matinding kaluwagan sa kanyang dibdib. Tila ba ang huling hibla ng tanikala na nag-uugnay sa kanya sa mga Salcedo ay tuluyan ng naputol. Tapos na, Papa, ang sabi ni Elisa nang bumalik siya sa sala. May kasamang magandang nangiti sa kanyang mga labi. Tumango si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa labis na kagalakan. Oo, anak, tapos na. Nang sumunod na buwan, opisyal na inilabas ng korte ang panghuling desisyon para sa kaso ng mga Salcedo. Dahil sa tindi ng mga ebidensyang nakalap ni Ramon at sa tulong ng tapat na investigasyon ni Lito, si Donna Aurora at si Dario ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Ang kanilang kumpanya ay tuluyang ipinasara ng gobyerno at ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska upang ipamahagi sa mga biktima ng kanilang iligal na gawain. Si Valerie naman ay tuluyan ng nawala sa mataas na lipunan, lumayas ng bansa dahil sa matinding kahihiyan. Si Ramon ay opisyal na ring nagretiro sa kanyang buhay bilang investigador. Wala na siyang kailangang huliing kriminal at wala na siyang kailangang lutasing kaso. Ang kanyang kaisa-isang misyon na protektahan ang kanyang pamilya ay natapos na ng may tagumpay. Ang kanyang mga araw ngayon ay umiikot na lamang sa pag-aalaga kay Gabriel, sa pagtuturo sa munting apo kung paano maglakad, at sa pakikipagkwentuhan kay Eliza sa beranda ng kanilang tahimik na tahanan. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok at nag-iwan ng kulay kahel na guhit sa kalangitan, nakatayo si Eliza sa may beranda. Ang banayad na hangin ng hapon
ay sumasayaw sa kanyang buhok. Nagdadala ng amoy ng mga bulaklak sa paligid. Inilapit niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Hinalikan ang munting kwintas na may larawan ng kanyang ina na si Rosa. Pakiramdam niya ay nakangiti rin ang kanyang ina mula sa langit. Masaya dahil sa wakas ay ligtas na ang kanyang pamilya. Huminga ng malalim si Eliza. Nilalasap ang bawat segundo ng kapayapaan. Sa loob ng maraming taon ng pagtitiis at pagdurusa sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Salcedo, ngayon lang niya tunay na naramdaman kung ano ang ibig sabihin ng maging malaya. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at ang liwanag na dumarating ay hinding-hindi na kailanman maglalaho. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog sa ilalim ng payapang kalangitan. Sa malawak na damuhan sa harap ng lumang bahay kubo ni Ramon, isang maliit na bata na nagngangalang Gabriel ang masayang tumatakbo habang hinahabol ang isang makulay na saranggola. Ang kanyang mga tawa ay tila mga munting kampana na nagdadala ng buhay sa buong paligid. Ang 5 taong gulang na bata ay may maiitim na mga mata na puno ng pangarap at liwanag, mga matang malayo sa anino ng takot na dinala ng kanyang pamilya sa nakaraan. Lolo, tingnan niyo po ang saranggola ko. Lumilipad ng napakataas. Ang masayang sigaw ni Gabriel habang patakbong lumalapit kay Ramon na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Si Ramon, na ngayon ay may mapuputi ng buhok at may banayad ng ngiti sa kanyang mga labi, ay dahan-dahang binuhat ang kanyang apo. Ang kanyang mga bisig, na dati ay humahawak ng baril at mabibigat na dokumento ng batas, ngayon ay tila naging pinakamainit na duyan para sa sanggol na dati niyang iniligtas mula sa bingit ng kamatayan. Napakataas nga, apo. Katulad ng mga pangarap mo, hinding-hindi ito babagsak basta't matatag ang hawak mo sa tali. Ang bulong ni Ramon habang hinahaplos ang malambot na buhok ng bata. Mula sa bintana ng bahay, nakatitig si Eliza sa 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng lungkot o pasa. Pinalitan na ito ng isang kagandahang nagmumula sa kailaliman ng isang pusong nakasumpong ng tunay na kapayapaan. May suot siyang simpleng kwintas na ginto, ang tanging alaala ng kanyang ina, na tila ba naging gabay niya sa bawat hakbang ng kanyang pagbabalik. Noong nakaraang taon, nagpasya si Eliza na bisitahin si Dario sa loob ng bilangguan. Hindi dahil sa galit at hindi rin dahil sa kagustuhang manumbat. Humarap siya sa asawa sa likod ng rehas na may matatag na puso. Nang makita niya ang lalaking naging dahilan ng kanyang dusa na ngayon ay lumana ang suot at wala ng kapangyarihan, naramdaman ni Eliza ang isang malalim na pag-unawa. Ipinagkaloob niya ang kanyang patawad kay Dario. Hindi dahil karapat-dapat si Dario dito, kundi dahil alam ni Eliza na ang tunay na paglaya ay hindi nagmumula sa pagpapakulong sa kaaway, kundi sa pagpapalaya ng sarili mula sa tanikala ng puot. Ang kanyang patawad ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang nakaraan. Ito ay isang pader na nagpoprotekta sa kanyang kasalukuyan upang hindi na muling makapasok ang laso ng mga Salcedo sa buhay nila ni Gabriel. Ang kanilang munting pamilya ay nakasumpong na ng tunay na kaligtasan at kapayapaan. Sa bawat hapunan na pinagsasaluhan nila ng tinolang manok, sa bawat paglubog ng araw na pinapanood nila mula sa beranda, at sa bawat kwento ng kabayanihan na ibinabahagi ni Ramon kay Gabriel, nararamdaman nila ang presensya ng isang pag-ibig na nagtiis, lumaban at nagtagumpay. Ang pamana ng pag-ibig ni Ramon sa kanyang anak ay hindi nasusukat sa yaman na ipinamana niya, kundi sa tapang na kanyang ipinakita upang iligtas ang buhay at dangal ng kanyang pamilya. At para kay Eliza, ang bawat araw na lumilipas ay isang patunay na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang liwanag na dumarating ay palaging mas matamis, mas maliwanag, at hinding-hindi na muling maglalaho.